balita na ang Diyos dito'y darating. Maghanda sa Kaniyang banal na pagsilang, tayo sa mundo'y mag-iwang. Siya ay may taglay na karunungan, at siya ay makatarungan. Sa tao siya ang kailangan, na sa Kanya'y kaliwanagan. Ipahayag ang balita na ang Diyos dito'y darating. Maghanda sa Kaniyang banal na pagsilang, tayo sa mundo'y mag-iwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Pawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kaniyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy, sapagkat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pagdating ng araw na iyon, payayabungin ng Panginoon ang lahat ng pananim sa Israel, at ang buo ng lupa ay magiging dangal at hiyas ng mga matitira sa Israel. Tatawaging banal ang mga matitirang buhay sa Jerusalem. Sa pamamagitan ng makatarungang paghatol, lilinisin ng Panginoon ang karumihan ng Jerusalem at papawiin ang dugong dumanak doon. Pagkatapos, lilikas siya ng isang ulap na lililim sa ibabaw ng bundok ng Sion kung araw at magiging maliwanag na ningas kung gabi. Lalaganap ang kanyang kaningningan, parang malawak na bubong na magsisilbing lilim sa init ang araw at kublihan sa unos at ulan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Iyong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos nang muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan.
Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikapin ang poon, yaoy dalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpapalain, pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko ay ito, ang kapayapaan ay laging sumayo, dahilan sa templo ng poon ating Diyos, ang aking dalangin, umalad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Halina't kami sagipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningning. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na, anda. Magandang umaga po sa lahat. Kahapon po ay linggo, inumpisahan natin ang pasimula ng bagong
liturgical calendar ng simbahan. Tayo po ay pumapasok sa panahon ng Adbyento. Unang linggo ng panahon ng Adbyento, pagdating, paghahanda sa darating. Kaya makikita ninyo sa altar, ang isang kandilang violet ay nasindihan na. Pasimula ng ating panibagong pagsama sa paglalakbay ng pananampalataya at kaligtasan. Kung nandito po kayo sa taas, makikita ninyo ang salita ng Diyos na ating ipinapahayag araw-araw sa banal na misa. Dahil tayo'y nag-uumpisa ng bagong liturhiya, umpisa rin ng pages ng ating binabasa. Kaya kung kayo'y magtsatsagang dumalo ng misa sa loob ng isang taon, ganito po kakapal ang ating mapapakinggan. Ganito kakapal ang ating pagninilayan. Kaya kung ikaw ay Kristiyanong matyaga sa pagdalo ng misa, araw-araw nating maririnig ang salita ng Diyos. Dahil sa ating liturgical calendar, meron po tayong tinatawag na cycle. Cycle 1, Cycle 2. Year ABC o Cycle ABC o Year 1 and 2. Medyo technical na yon. Ang mahalaga, tayo bilang Kristiyano sa bawat misa ay ating tinatrato ang banal na salita, ang Biblia na bahagi ng ating pagdiriwang. Dahil ang banal na misa'y nahahati sa dalawang bagay. Ang banal na salita at ang banal na Eucharistia. Inihahanda tayo ng mga salita ng Diyos upang maunawaan natin ang pagtanggap ng banal na Eucharistia. Bakit ko po sinasabi sa inyo? Dahil if you are aware, bago natin tanggapin ang banal na Eucharistia, meron tayong isang dinadasal. Ano po iyon? Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Pero sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang salitang ito'y galing sa salita ng Romano na kapitan sa ating ebanghelyo. Bakit? Dahil naniniwala siya na ang Kristong nakita niya, ang Kristong pinaniniwalaan niya na nagpapagaling at gumagawa ng himala ay gagawa rin sa pamamagitan ng kaniyang salita. Narinig natin sa ebanghelyo kung paano tinrato nung Roman captain si Kristo, na sa kasaysayan at sa kultura ng Hudyo at Romano, hindi sila pwedeng magpantay. Palaging mataas ang tingin ng mga Roman soldiers and officers sa kanilang sarili. Never nilang sasabihin sa Hudyo na magaling kang tao. Palaging ang tingin nila sa mga Hudyo ay inferior sa kanila. Kaya nga nagulat si Jesus
Ngayon lang ako nakakita ng taong ito na mayroong pananalig, na malaking pananalig, na kung tutuusin, ang kanya namang hinihingi ay hindi para sa kanya, kung hindi para sa kaniyang alipin. Servant, alipin, na kung tutuusin, since alipin lang naman yan, hahayaan niya na yang mamatay sa sakit. Bakit pa siya mag-aaksaya ng oras na hanapin si Kristo at ipakausap ang kaniyang alipin na pagalingin? Bakit ayaw niyang pumunta si Jesus sa kaniyang bahay? Dahil rumerespeto siya sa kultura ng mga Hudyo na kapag ang Hudyo ay pumasok sa isang bahay ng hindi kapwa Hudyo, siya'y nagiging marumi. Batas ng panahon pa ni Moses na isinasabuhay ng ordinaryong Hudyo. At si Kristo ay Hudyo dahil sa kaniyang religious practices, nirespeto ng hentil na itong Roman captain ay tumitingin sa demarcation line at rumerespeto sa paniniwalang mayroon ang mga Hudyo. Kaya nga ang sabi niya, sabihin nyo na lang po, banggitin nyo na lang po at gagaling ang aking alipin. Ano pong gustong sabihin sa atin? Na ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang nakakonfine sa mga taong naniniwala sa Kanya. Ang biyaya ng Diyos ay umaagos din kahit na sa mga taong hindi naniniwala, sapagkat ang Diyos ang pinagbubukalan ng lahat ng biyaya at himala. Pero saludo tayo sa sundalong ito dahil marunong siyang tumingin kung ano ang tama at kung ano ang totoo. Sa kaniyang pagharap kay Jesus, nakita niya ang kapangyarihan ng isang Mesiyas na siya lamang ang nakagagawa. Napakapalad natin, tayo na nakikiisa sa banal na Eucharistia ay hinihiram ang salita nitong taong ito upang magkaroon din tayo ng paniniwalang malaki at matibay sa Diyos na nagpapagaling ng lahat. Lord, I am not worthy to enter you. Tayong lahat. Hindi naman tayo worthy. Pero sabihin mo lang, gagaling ako. Ganito kalakas ang pananampalatayang meron ang Romanong kapitan na ito. Sana lumalim din po tayo na sinabi ni Jesus, ang sinumang kumakain ng aking laman ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salita iyon ni Kristo. Salita iyon ni Jesus Nazareno. At ang bawat salita ni Kristo, ang bawat letrang lumalabas sa kaniyang bibig,
ay salitang nagbibigay buhay at salitang nagpapagaling sa lahat ng naniniwala at nagtitiwala. Kaya po araw-araw, samahan niyo kami upang matapos natin ang salitang nagbibigay buhay at ang salitang nagpapalakas sa ating pananampalataya sa araw-araw. Amen. Mag-ingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po. Atin pong darasalin ang Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa imbayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan namin lumaganap ang kasinungalingan at musbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkulabas sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, Panalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Panalangin ninyo kami. Magsiupo muna po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alakalay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming masada, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magalak sa Panginoon, di mo nakikita kung iniibig siyang talaga. Pagdating niya'y lulukso ka sa laki ng tuwa, sa wakas makikita mo siya. Hintayin
Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating Parish-wide Advent Recollection Series Part 1 sa darating na December 2, 2025, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan, na may temang dapat siyang itaas at ako na may bumaba. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jonathan Noel Mojica, ang ating parochial vicar. Makiisa po tayo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o mga may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na December 4, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2026 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Parish Office. Ito po ay nakakahalaga ng 50 pesos. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dalangin, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong paglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.